topic po, right? Since life class po ang topic natin tonight, so it has something to do to feed our souls. Our spiritual aspect will be developed. Yan. So the best person, the best role who can conduct this type of speakership is none other than, of course, yung servant ni Lord. Diba? So we are lucky to have someone sa team natin na, yan po, na servant po ng church natin. So without further ado, okay? Alam ko bago lang po siya sa team natin eh. Wala pa po ata siyang 3 months. Okay? Yes. Pero alam po natin na, alam ko po na madami po tayong matututunan dito. So don't let anyone distract our next 1 hour, 45 minutes to 1 hour. Let's focus on our speaker. Without further ado, let me give you Mentor Adonis Deliyot. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yan, nais ko pong mag-apologize sa lahat ng mentors natin for making you wait. Nagkaroon lang ng konting hassle and problem sa pag-join ko po sa ating Zoom meeting tonight. Pero precious to God, I made it. Hallelujah. Thank you. Naka-off cam ako. Okay, so nais ko pong mag-share the screen. Wait lang po. And sikapin ko na makapag-share screen po sa inyo. Okay ba yan? Hindi. Screen. Okay. So, pwede ko po bang ma-ask kung naka-project na po ba yung ating screen sa inyo, mga mentors? Kung okay lang po, paki-type amen. Mentor, try niyo po i-landscape yung phone niyo para humagano full screen siya. Landscape natin. Apo. Okay. Sige, so naka-landscape na po siya. Naka-landscape na po pero wala po nagbago. Yun. Ayan, so mas okay na po ba? Yun, okay, mas okay na po. Okay, so amazing morning po ulit sa lahat ng ating mga mentors and sa ating mga uplines. Nais ko pong magpasalamat sa ating mga uplines, kay Sir TJ, kaya Sir Bong, Sir A, and Sir Ian, sa opportunity na binigay po sa atin this evening para po maging medium of blessing sa lahat ng ating mga mentors. And nais ko lamang po na magbigay ng paunang notice na kung okay lang po sana kung kaya naman po natin na mag-on ng cam and then makahanap po ng pwesto kung saan nyo po mas magiging komportable po kayo and kung saan po natin pwedeng ma-maximize yung ating learning experience tonight, please do it. Okay? Pero kung kayo po ay nasa biyahe or mahina yung signal and kailangan nyo mag-off cam, okay lang po yun. Pero hanggat maaari po sana kung pasok naman sa powers natin na makapag-on cam, please do so para buhay at kita ko na meron po talaga akong kausap this evening. Okay? So, again, amazing morning po sa ating lahat. Without a further ado, ang ating pag-uusapan po this evening is, okay, ang pag-uusapan natin this evening is teleology. Yan. Okay? Ang
Ang word po na ito ay napaka-importante na matutunan po natin, mga kapatid. Okay? Kasi malinaw po yung ibig sabihin po nito. Pero bago tayo mag-proceed, kung okay lang po sana, namaas ko po ang bawat isa to close your eyes and bow your heads and let us begin in prayer. Hallelujah. O Diyos, Ama, kami po yung nagpupulit ng papasalamat sa inyo sa opportunity, O Diyos, Ama, na makapagtipon, not Ama for a business agenda, Lord, kundi para makinig at matuto mula po sa inyo, O Diyos, Ama. Hiniling ko, O Diyos, Ama, yung kapuspusan ng Holy Spirit mo mm, sa akin. Um, I need your wisdom and your anointing and your power. Maging sa mga mentors natin, Panginoong Diyos, napakibigyan niyo po ng buhay na diwa at isip at pangunawa at pananampalataya, Ama. Upang ang lahat ng aming papapakinggan this evening, Lord, ay tunay nga na tumimo sa aming mga puso at magkaroon ng pakinabang sa aming mga espiritu at pananampalataya at buhay, Panginoon. Patawad sa aming mga pagkakasala. Hiniling ko ang gawa at pagkilos ng Holy Spirit mo ngayong gabi. Ikaw ang siyang kumilos. Just make me your medium tonight, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang pag-uusapan po natin, mga mentors, ay isa po sa mga mahalagang konsepto na kailangan po nating matutunan, and that is what? Teleology. Okay? This is our ability to understand things in terms of their purpose. Okay? At kung meron tayong isang verse na talagang nais natin bigyan ng diin at focus this evening, and that is Romans 8:28. Ito po ay isa po sa mga most common verses and most quoted verses. Ang sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. So meaning, mga kapatid, ang ang lahat ng mga nagaganap sa buhay po natin is merong magandang layunin or intention po si God. Kayo po ba ay sumasangayon po doon na ang lahat ng mga nagaganap sa buhay po natin, ito man ay maganda or pangit, okay, para po sa atin, lagi merong magandang intention at purpose po si God. Okay, do you believe in that? Kung kayo po ay sumasangayon, please type amen. Para alam natin na lahat tayo dito ay mga believers ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay mga believers po ni God. Na meron tayong pananampalataya na ang lahat ng mga nagaganap po sa atin, lagi merong magandang intensyon si God. At ang Romans 8:28 po ay isa po sa mga verse na pwede nating panghawakan. Okay? Pwede tayong humugot ng strength and hope sa panahon ng pagsubok, most especially sa panahon po ng pagsubok. And kahit hindi lamang sa mga hard seasons po ng buhay, kundi maging sa mga simpleng mga happenings sa buhay po natin na madali nating kinaka-upset, right? Kasi ang totoo talaga, ang tao ay simula sa mga hard season, sa mga malaking mga battle sa buhay, we get upset. Pero kahit sa mga maliliit na mga bagay lamang sa buhay, we also get upset, right? Talagang kahit saang gulo, tignan, kahit na ano yung i-offer sa atin ng buhay, we easily get upset. Kaya yung Romans 8:28 ay isang malaking pagpapaalala po sa atin, mga mentors, na sa lahat ng mga nagaganap sa buhay po natin, most especially yung mga parang bad things, right? Laging merong magandang intensyon si God, purpose si God. Kaya ang goal natin this evening is turuan po ang bawat isa po sa atin na sikapin, na tignan kung ano ba yung magandang purpose ni God sa lahat ng mga ganap sa buhay po natin. Ngayon, meron po tayo ditong most common life issues kung saan madali tayong ma-upset, madaling maapektuhan. Una is yung mga unmet expectations, right? Kapag merong mga bagay na inaasahan natin pero hindi nangyari, we easily get disappointed, right? Second is yung mga delays. Kapag parang ang tagal-tagal naman. Kapag meron kang ine-expect, kapag meron kang a fruit na nais na sanang tikman, okay, from your work, okay, pero parang ang tagal ng success, ang tagal ng blessings, ang tagal ng breakthrough, ang tagal ng answered prayers, we easily get upset, right? Third is yung people's behavior. Most especially yung mga hard people, yung mga mean and harsh people towards us, right? Yung yung mga hindi magandang pakikitungo ng tao sa atin. Apektado po tayo dyan. Pangatlo is yung ating what? Relational problem. Kapag meron tayong
ka-conflict and ka-misunderstanding, most especially kapag mga mahal natin sa buhay. Asawa mo, yung yung mga basta kung sino man yung mga close sa atin, okay, sila pa yung nagbibigay ng biggest hurt and pain sa atin, right? And then fifth is yung injustice. Kapag yung sistema ay parang hindi patas, right? Parang always na lang favor, okay, sa kanila. Samantalang sa atin is hindi. Talagang madali tayong maapektuhan. Panganim is failure. Kapag you always do your best, you have done your best, pero bakit parang ang ilap-ilap ng tagumpay sa atin, right? And then paulit-ulit kang nagtatangka pero always ka ring nabibigo. Mabilis ma-upset ang mga taga Terra Air 2, right? Sa ganyang mga setup po sa buhay. Seven is health issue. Kapag meron tayong physical illness, right? Ayan po yung isa po talaga sa mga serious crisis sa buhay. Kapag merong malubhang karamdaman, kahit hindi tayo kahit yung mga mahal po natin sa buhay, kapag meron tayong kasama sa bahay na merong malubhang sakit, talagang lahat tayo down and upset, right? And then eight is yung financial scarcity, right? Kapag ah, kulang tayo sa financial na aspeto, diyan, ayan nagsasanga-sanga pa sa maraming problema at sakit ng ulo, right? And then nine is yung ating poor what? Poor, poor ano? Decision making, right? Yung Mm. bang tipo na because of our lack of wisdom, palagi na ng palpak at sablay yung ating mga actions. At tayo po yung umaani sa consequences ng mga mali nating pasya sa buhay. At panghuli ay yung character problem. Yung tayo mismo, meron tayong tantrums, meron tayong character problem, merong demons, merong mga evil spirit, meron tayong mga pangit na ugali na always na lang tayong pinapahamak at pinuput into problem. So, marami pa po tayong mga concern sa buhay, sa pang-araw-araw nating mga buhay na talagang nagkukos ng panghihina ng ating kalooban. Dahil ang truth is, ang buhay ay punong-puno ng mga bagay at kaganapan na nakakapanghina at nakakasira po ng ating kalooban. Kayo po ba ay sumasang-ayon po dyan mga mentors na sa lahat ng season, kahit sa ang community, mula sa bahay, sa school, workplace, or kahit sa business, alam mo yon, ang buhay, kahit na gaano ka mag-effort, right, uh, to keep your life well, always na lang, merong merong sumusuntok sa ating puso. Dahil ayun po yung totoo, ang buhay ay punong-puno ng mga bagay at mga happenings na nakakapanghina at nakakasira po ng ating kalooban. Kaya hindi katakataka na marami pong tao ngayon na unhappy, lost, empty, depressed, okay? At saka broken, living dead. Right? Ayun po yung common na kalagayan ng mga tao ngayon. Unhappy, lost, and empty, lonely, broken, parang mga living dead, mga buhay pero patay. And alam ko na marami marahil or merong iilan sa atin dito na naka-join sa ating Zoom meeting na ganito yung state, right? And karamihan po sa atin dito ay kinakain ng mga kaganapan natin sa buhay, right? Yung bang hindi natin kayang i-manage na to keep happy, na manatiling malakas, positive, and happy, pero hindi talaga eh. Kahit na gaano mapilitin to be always okay, we always end up not okay, right? And that is normal. Okay? Lahat, ito ay normal lamang sa mga taong walang pananampalataya kay Lord. Kaya mga leaders, mga mentors, napaka-importante that we grow. We become a bigger person, bigger than anything in this life. Kaya napaka-importante na mag-grow, napaka-importante na mag-level up. Okay? Napaka-importante na mas maging matalino, malakas at matatag po sa buhay. Kaya yung mga life class like this, ito po ay magiging malaking tulong po sa atin to grow the person inside us para mag-matured po tayo, para mas maging handa tayo sa pagharap sa buhay. And kung nais talaga nating mag-grow, okay, we must begin with our mindset. At ang tamang mindset is maganda ang layunin ni God sa lahat ng mga happening sa buhay. Okay? Ito yung
particular mindset na nais po natin bigyan in this time. Okay, sa ating topic na, what? Teleology. Okay? Understanding things in terms of their purpose. At kung yun po yung ating topic this evening, napaka-importante na ang maging mindset po natin this evening is always, ano man yung happening sa buhay ko, ano man yung mga nagaganap sa akin, always keep in mind na maganda ang purpose ni God. And then, kailangan siyang masundan po agad ng prayer na, Lord, make me understand. Kapag kayo ay merong pinagdaraanan po sa buhay, again, una, ang mindset is merong magandang purpose si God. Second, kailangan merong prayer na mai-utter na, Lord, make me understand, show me your plan. Okay? Like halimbawa po, yung sister ko, siguro mga more or less a year, siya po ay nag-miscarriage sa kanyang third child. And alam ko na kapag nakunan, ang mga mommies talagang super nakakalungkot, heartbreaking, okay, nakaka-depress. Pero dahil yung sister ko ay merong pananampalataya, ano po, she did ask God, God, ano po yung purpose mo? And then God spoke to him. Posibleng hindi magiging normal ang baby mo. So doon sa simpleng idea na oo nga no, posible kasi maselan kasi yung baby sa loob ng womb ng sister ko. So, yung konsepto na posible na ang bata, right, kapag naisilang na, ay hindi maging normal at magiging malaking burden, lifelong burden, parehas. Okay, doon sa sister ko, maging sa kanyang anak, yung maging hindi normal po yung baby, yung concept na in-spare lang sila ni God, parehas. Yung baby pati yung sister ko doon sa lifelong suffering. Okay, ng pagkakaroon ng hindi normal na anak, ay malaking tulong para kahit paano maging magaan ang puso ng sister ko. Of course, ang mga mothers is handang magsakripisyo. Alang-alang sa kanilang mga anak kahit normal or not so normal, handang magsakripisyo kahit ano pa ang state nung kanilang mga anak. Pero hindi po talaga natin maitatanggi na hindi po madali mag-alaga ng hindi ganoon kanormal na anak. It is a lifelong commitment ng pagmamahal at pag-aalaga. So, naging malaking tulong po yun doon sa sister ko na matanggap yung pagkawala ng kanyang baby, thinking na in-spare lamang sila ni God parehas, yung sister ko maging yung kanyang baby sa lifelong suffering. Ganon ka-importante, right? Like, halimbawa po sa business po natin, sometimes meron tayong mga magpipay in. And then we thought na ito ay magiging empower leader ng ating team, magiging asset to, right? Pero hindi siya nagtuloy sa pay-in niya. Alam mo yung thought na perhaps posible na itong tao na to, right? I do not know him yet, okay, I do not know her yet. And posible na merong purpose si God, posible na yung tao na to, once this person joins my team, possible siyang mag-cause ng stress, problem, or chaos sa loob ng team. Kaya inspire ako ni God, okay, mula sa Kanya. Yung pagkakaroon, yung always natin na pagsisik sa magandang intention at purpose ni God, kahit nagaano man kapangit yung mga happenings po sa atin, ay malaking bagay po yun para makasumpong tayo ng kalakasan at kagalakan at pag-asa. Right? Kaya, kaya kung bubuksan lamang po natin ang ating isip at puso sa magandang purpose ni God sa bawat happenings natin sa buhay, mas magiging magaan at positibo po at masaya ang buhay po natin. At ayun po yung nais nating ituro sa bawat isa po sa inyo mga mentors na totoo ang Romans 8:28 na ang Diyos ay gumagawa at kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Right? Walang masamang tinapay kay Lord. Maaring sa una talaga hindi natin lubusan na maunawaan agad why things do happen, pero sa mata ng pananampalataya, pwede nating makita kung ano yung magandang dahilan ni Lord. Why do things happen or why things do not happen? Ngayon, ang question is, bakit hindi natin lubusan, okay, na ma-live out yung konsepto ng teleology, yung understanding things in terms of their purpose. Kasi meron lamang pong simpleng dahilan, mga mentors. Puro tayo emosyon, kulang tayo sa pangunawa at kulang tayo sa pananampalataya. Amazing yung concept eh. Amazing yung concept na mas maganang buhay, mas masaya sana ang buhay, mas positive sana ang buhay. Kung always mo tinitignan at iniisip at
pinaniniwalaan na merong magandang intensyon at purpose si God sa mga ganap sa buhay po natin. Pero kung bakit hindi natin maisabuhay itong konsepto po na ito because eto nga, puro emotion, kulang sa pangunawa at kulang tayo sa pananampalataya. Right? Sa lahat ng mga guilty dyan at sumasang-ayon na kung bakit hindi tayo magkaroon ng positive, happy life kasi emotion talaga always. Kulang tayo sa pangunawa at kulang tayo sa pananampalataya. Sa lahat ng mga guilty po dyan, just type, I am. Why? Because healing comes from submission and acceptance. Sa pag-accept natin sa ating mga kahinaan at pagkukulang, doon papasok yung healing na mula sa ating uh, God. Okay? So ngayon, uh, emotions can get in your way or can get you on your way, mga kapatid. Ang ibig sabihin po niyan, ang emotion po natin ay pwedeng maging kakampi or kaaway. Kasi nga sabi dito, emotions can get in your way or can get you on your way. So, pwede itong maging kakampi or kaaway po natin. Or ang emotion po natin ay pwede maging tulong or hadlang po sa ating mga goal po sa buhay. Kaya kung meron mang unang strength na kailangan nating workout mentors, that is strength to overcome your own emotion. Napaka-importante na matuto po tayo na i-overcome ang ating emotions, mga mentors. Okay? Kasi kapag clouded na po tayo ng ating emotion, napakahirap na po para sa atin na makita pa yung purpose ni God sa mga ganap sa buhay po natin. And ang taong walang control sa kanyang emosyon ay walang control sa kanyang buhay. Hindi maging totoo sa atin yung ating topic po ngayon na ano po ulit? Teleology. Hindi yan magiging totoo po sa atin kung ang unang uh, hadlang sa atin, which is yung ating emotion, is on. Ang taong walang control sa kanyang emotion ay walang control sa kanyang buhay. And ang pangit-pangit mga mentors kapag nasa 30 years old ka na pataas, okay, pero still, 'di ba, you are fragile. Yung puso pa rin natin ay napaka-fragile pa rin. Ang daling magtampo, madaling masaktan, okay, madaling magalit, alam mo 'yon, magselos or what. Um Medyo immature at saka pangit kapag nasa 30 and up ka na, pero fragile pa rin ang ating mga damdamin. Kasi sa dami ng ating mga pinagdaraanan sa buhay na mahirap at masakit, dapat as time goes by, patibay ng patibay at patatag ng patatag at pamatured ng pamatured ang ating mga kalooban. Kapag laging una yung emotion, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi natin napaprocess ng tama ang mga happenings po sa buhay po natin at hindi tayo nakaka-aksyon ng tama kapag laging umiiral ang emotion. Kaya kung meron mang isang bagay na pinakaunang-una sa listahan, kung bakit natin hindi may live out yung ating topic na what? Teleology, emotion. And second is yung ating kawalan or pagiging kulang natin sa pangunawa. Malinaw ang turo ng Biblia mga kapatid. Okay? If you lack wisdom, ask God. James 1:5. Napaka-generous and kind and gracious po ni God para po mag-grant ng wisdom and understanding sa mga taong nanghihingi po nito sa Kanya. At malinaw ang turo ng James 1:5. Okay? If you lack wisdom, ask God. Sa buhay po mga mentors, lamang ang taong merong karunungan at pangunawa. Okay? Sa buhay lamang po ang tao na merong karunungan at pangunawa. Lagi niyo pong tatandaan mga mentors na ang ating damdamin at aksyon ay always bunga ng laman ng ating mga isip. Your emotions and your actions are always dictated by your thoughts, mga kapatid. Okay? Ang ating emotion at ang ating mga actions ay always itong bunga ng laman ng ating mga isip. Like, halimbawa po, kapag ikaw ay nagsusungit sa partner mo, okay, sa lahat ng mga may partners dyan, ito man ay kasintahan or asawa, please type 1. Okay? Para lang alam natin kung ilan sa ating mga mentors po dito yung taken na at meron ng kasintahan. Okay? And congrats sa lahat ng taken. I hope you're happy. Sa lahat ng mga, sa lahat ng mga merong pong partners po dito, kung bakit ka nagsusungit emotion at kung bakit ka naghihigpit action, okay, sa partner mo kasi iniisip mo thoughts, okay? Isip na marupok yung partner mo at meron siyang tendency na magkaroon ng iba. Alright? See?
Sa simpleng thought na yung partner ko is marupok, right? At siya ay posibleng magkaroon ng iba bukod sa akin, nagsusungit tayo sa kanila at naghihigpit. See, sa simpleng thought lamang natin about our partner, tayo po ay merong particular na emotion at action na pinapakita po sa kanila. Minsan, kung bakit mahina yung loob mo, emotion, at kung bakit puro mali at palpak yung mga actions mo kasi iniisip mo na hindi mo kaya. Right? Kung bakit mahina ang loob mo, emotion, at kung bakit palpak at mali ang mga kilos mo, action, kasi iniisip mo, your thoughts, hindi mo kaya. See? Ganon ang nagagawa ng isip. Kaya bukod sa ating emotion, na major reason kung bakit natin hindi makita yung purpose ni God, lagi na lang clouded tayo ng ating emotion. Pangalawa is yung kawalan kasi natin ng knowledge, wisdom, and understanding. Okay? Kung bakit negative yung ating mga damdamin at aksyon sa maraming pagkakataon kasi negative din yung ating iniisip tungkol sa particular na bagay o sitwasyon. Kaya napaka-importante na bukod sa ating emotion na ating uh, minamanage at kinukontrol, mahalaga na tayo din ay umunlad sa karunungan at pangunawa. Hingin natin kay Lord ang karunungan at pangunawa. Ayun po yung turo sa atin ng James 1:5. Totoo, mga kapatid, na lamang sa buhay ang merong wisdom, yung merong knowledge and understanding. Pwedeng magbago ang buhay mo, pwedeng magbago yung mga emotions na meron ka, maging yung action mo, maging yung abuse mo sa buhay kapag meron kang tamang mindset. Okay, let me give you another example. Sa lahat naman ng mga men, okay? Sa lahat ng mga men na single at meron kayong sinisipat na chicks, right? Ang pinaka-typical is kapag nagsusungit ang mga girls sa atin, men, we get hurt, right? Ang sungit mo naman. Pero kapag alam pero kapag alam mo, okay na camouflage lang, okay ng mga women, okay yung pagsusungit, para hindi mo mahalata na bet ka rin ni girl, okay? Next time, kapag nagsungit siya, sa halip na masaktan ka, okay, ma-disappoint ka, kikiligin ka. Kasi alam mo na, okay, alam mo yon na minsan pala yung pagiging masungit ng mga women ay paraan nila yon para i-hide na type din po nila si guy. In short, ganon ka-importante na meron kang right mindset, right understanding sa mga nagaganap sa buhay mo, right? Or kung alam mo na ang failure is not opposite of success but part of success, right? Kung alam mo na ang failures ay hindi siya opposite ng success, bagkus it is part of success, hindi ka madadown sa bawat kabiguan mo sa buhay. Bagkus magiging happy ka kasi bakit? One step closer ka to your dream, okay, to your success, to your breakthrough. Bawat pagsubok at bawat kabiguan mo, hindi ka madadown kung alam mo kaya na ang failure is part ng success. Pero kapag ang tingin mo sa failure is opposite of success, wala ka. Always kang upset, malungkot sa bawat kabiguan na dumarating sa iyo. Mindset, napaka-importante ng mindset. Right? Si Thomas Edison, sino pinakakilala sa kanya? 10,000 times siyang nag-fail bago siya nag-succeed sa light bulb. Grabe, no? Si um, Jack Ma. Nasaan na si Jack Ma? Okay? Siya po ay 10 times mo nang nireject sa Harvard Business School. At saka 30 times po siyang decline sa kanyang mga job applications. Pero ngayon, siya po ay richest Chinese businessman. As in, 10 times siyang nireject sa Harvard, 30 times siyang decline sa kanyang mga job applications. He failed many times, but now he is a successful, right, Chinese businessman. Kaya yung mindset ay napaka-importante, mga kapatid. Again, ang mindset is hindi opposite of success kundi, yung failure is hindi opposite of success kundi part of success. Okay? At kung alam mo, na ang mga pagsubok ay prologue ng blessings, ibig sabihin, bago i-bestow ni God yung blessing na laan niya para sa atin, meron mo ng pagsubok. Kung alam mo na ang pagsubok is prologue
okay, ng mga blessings ni God. Next time na meron kang pagsubok, hindi ka maa-upset. Kasi bakit? Again, alam mo na pagkatapos ng pagsubok, merong blessings. Right? So, sa halip na ma-upset, ikaw ay ma-excite. Kasi bakit? Pagkatapos ko tong ma-overcome, merong blessings na naghihintay sa akin. And that is true, mga kapatid. Lahat ng pagsubok, okay, they come with blessings. Lahat ng pagsubok po natin sa buhay are not empty sufferings. Lahat ng pagsubok, always merong magandang intention at blessings na kaakibat po yun. Kailangan mo lang siyang mapagtagumpayan. Ngayon, kung alam mo pala na ang pagsubok ay prologue prologue sa mga blessings po natin, ma-excite ka, right? Sa mga pagsubok mo kasi nakatingin ka na sa mga blessings na pwedeng i-bestow ni God sa'yo after mong ma-overcome yung pagsubok po na yun. Ngayon, nakita po natin kung gaano kalaki yung kagandahang dulot pala kapag meron kang right, positive, and rich mindset. Right? Ganon ang nagagawa ng mindset. Kapag nagawa na po nating i-manage ang ating mga emotions at tayo po is nagkaroon na po ng right, positive, and rich mindset, mas madali na po para sa atin na makita ang kalooban ni God. Kaya balik po tayo sa Romans 8:28. Napaka-importante na pairalim po natin ang ating pananampalataya. All things work together for good. Ang lahat ng bagay sa ating buhay ay nagaganap na merong magandang intention, merong magandang plano si God para po sa atin. Ngayon, ang tanging bagay lang na kailangan natin gawin is pairalin ang ating pananampalataya. Ang tanong, mga mentors, kamusta ang inyong pananampalataya kay Lord? Okay? Kamusta ang inyong pananampalataya kay Lord? Kamusta yung inyong ugnayan kay Lord? Do you still believe in Him? Or do you still trust Him? Mga mentors, do you still see Him in everything? Sige nga, tonight, ano po, let's be honest, kamusta ang faith level po ninyo? 1, weak, 10, powerful, power. Sige nga po, pakitype, ano po, just be honest. Kasi again, merong purpose si God tonight, most especially sa lahat ng mga magiging tapat sa kanilang tunay na state. Sa aspeto ng pananampalataya, 1, medyo mahina po pastor, and then 10, sa grace ni Lord Pastor, maganda naman yung state ng aking pananampalataya. 1 to 10, pakitype nga po ninyo, pakichat nga po ninyo para ma-assess po natin kung kamusta ang pananampalataya po natin sa mga oras po na ito. Sa business natin, mga kapatid, napaka-importante ng pananampalataya. This is a faith business. Napaka-importante na meron tayong faith, meron tayong tiwala kay Lord sa ating pagnenegosyo. Thank you sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga honest answer, kamusta yung kalagayan ng kanilang pananampalataya. Ngayon, subukan nating balikan, mga mentors, yung ilan doon sa 10 most common life issues na pinag-usapan po natin just a while ago. And subukan natin na iput si God doon. Subukan natin na tignan si God sa lahat ng yon. Let's begin with, si Jack, kanina pa ka tayo nahanap eh. Una is yung unmet expectations. Right? Kanina ang sabi natin, maraming mga tao na madaling ma-down and ma-upset, okay, sa mga unmet expectations nila, yung mga bagay na nais nila at inaasahan pero hindi nagaganap. Ngayon, let us see God. Let us put God here. Mga kapatid, mga mentors, ang basic lamang po niyan. Kapag meron tayong mga unmet expectations, ang basic lang po ng posibleng purpose po ni God. Meron siyang ibang mas mainam, mas magandang plano para sa iyo. Di ba, napaka-basic? Kung gano'n yung magiging mindset po natin, hindi magiging mahirap sa atin na i-let go ang lahat ng mga plano, lahat ng mga promises, lahat ng mga expectations na hindi nangyari. Kapag ang mindset natin is merong magandang laan, higit na mas magandang plano si God para sa akin, hindi magiging mahirap para sa atin. Right? Next tayo. Sa mga delays natin, yung mga prayers natin, ang tagal-tagal dinggin ni God, yung lahat ng ating mga sipag na bakit parang hanggang ngayon is wala pa rin pinupuntahan, at yung ating pinapangarap na success, bakit hindi pa rin natin matapak-tapakan? Mga kapatid, kay Lord, walang delays kay Lord. God makes all things beautiful in His time. Kailangan lamang na po nating maunawaan ang word na gestation. Okay? Time period, okay, mula dun sa conception hanggang sa birth. Simula sa pagbuo hanggang sa pagsilang, napaka-importante na bigyan natin ng sapat na oras.
Halimbawa, again, yung nga tao, di ba, 9 months. Ang tao, kailangan mag-conceive sa loob ng 9 months bago isilang yung baby. Ang mga cat and dogs ay meron pong 2 months. Okay, ang mga whales ay merong 15 months. Ang bamboo, 5 years. Ang munggo, 1 day. Okay? Ang lahat ng bagay sa mundo is meron kanilang gestation period. Okay? Kailangan lamang po nating pagkatiwalaan ang timing ng Panginoon para po sa atin. At malinaw ang turo ng Isaiah 60:22. When the time is right, ay ano, ay the Lord will make it happen. O, di ba nakaka-comfort mga mentors? Nakaka-comfort po. Ang sabi mismo ni God, kapag panahon na para sa iyo, ako mismo ang magkakaloob nito sa iyo. Napakalinaw ng promise ni God para sa atin. It's just a matter of time. It's just a matter of time ang lahat ng ating mga hinahangad at pinagpipray po kay Lord. At laging tatandaan na walang puwersa na makakapag-undo sa breakthrough or blessings po natin kapag time na po natin. Kaya learn to wait. Right? Sige nga, sa lahat ng mga sumasang-ayon na walang puwersa na makakapag-undo sa breakthrough or blessings kapag time na po natin, type amen. Claim it. Right? Claim it. Walang puwersa na makakapag-undo sa breakthrough ng isang tao, sa blessing ng isang tao, sa kung anumang magandang plano ni God para sa kanya kapag time na ng tao na yun. Right? Alam niyo po ba na yung song ni Sarah G na Tala, 2016 pa po talaga yon, pero 2019 lang po nag-boom. Kahit ang isang pop superstar na po sa Pilipinas, inabot pa ng 3 taon or mahigit pa bago yung kanyang single, right, is nag-boom. Right? So, sa buhay natin mga kapatid, talagang kailangan natin na bigyan ng time ang bawat ah, aspeto ng buhay po natin. Pangatlo, ito po yung isa sa mga major problem natin minsan sa buhay po natin na kailangan nating makita yung purpose po ni God. Kailangan nating makita si God sa ganito mga season ng buhay natin kung saan meron tayong mga ka-conflict and ka-misunderstanding. Lagi niyo pong tatandaan, mga mentors, na yung pain and suffering caused by people. Okay? Na kinukos sa atin po ng tao, ano po, they shape our character. Sino po yung naka-notice po dito na tayo ay ah, nagbago? Okay? Dahil sa mga taong dumaan sa buhay natin. Yon, right? Sino po dito yung naka-notice na ikaw ay binago ng mga taong dumaan sa buhay mo? Yes, that is so true. Mga mentors, that is so true na ang lahat ng tao na nagpa-pass by po sa buhay po natin, yes, talagang merong super hard season being with those people. Pero pagkatapos po ng kanilang season sa buhay po natin, palagi silang merong iniiwan na lesson and change in us. We get improved because of those people. We improve because of those people. Right? Kaya yung mga people who are unkind to us taught us kindness. Right? People who are impatient with us taught us patience. Those people who abandoned us taught us loyalty. Diba? Those people who broke us made us whole. Right? Lahat ng tao na merong hindi magandang ah, dulot sa atin, lagi itong pumantong sa kabutihan o sa magandang bagay naman po sa atin. Ang sabi sa Genesis 50:20, okay? Ang sabi sa Genesis 50:20, you meant it for evil, but God meant it for good. Posibleng ang tao is magkaroon sila ng masamang intention sa atin, okay? At hindi ko pa alam mga mentors kung sino-sino po dito ngayon, yung merong mga tao sa buhay po nila na palagi na lang napaka-harsh and napaka-mean at palagi na lang talaga merong masamang ginagawa sa atin. Okay? Huwag kayong mag-alala mga mentors. Because ang sabi sa Genesis 50:20, you meant it okay for evil but God meant it for good. Gaano man kasama, ka-evil yung intention and actions ng mga tao sa atin, mga mentors, lahat ng kanilang mga intention and actions ay pwedeng i-turn ni God para sa ating kabutihan. Yang verse po na yan sa Bible ay sino po yung nakakaalam kung saan kwento nai-utter yung Genesis 50:20 po na yan. Ayan po ay
kwento nino. Paki-chat nga po ninyo, check nga natin kung sino po yung nakakaalam, kung saang kwento na-mention itong, at kung sinong character po yung nag-utter po nitong you meant it for evil but God meant it for good. Okay. Si Joseph. Joseph ano? Joseph the Dreamer. Okay? Nung nagkaharap na po sila ng kanyang mga kapatid at humingi ng apology yung mga kapatid niya sa kanya sa pagkakabenta sa kanya at sa mahabang panahon ng kanyang pain and suffering sa Egypt. Pero ayan po yung sagot ni Joseph sa kanyang mga kuya. You meant it evil for me, but God meant it for good. Na yung purpose talaga ni God kung bakit kailangang mangyari kaya Joseph kasi magkakaroon ng great, amin. At because of Joseph, na-save yung Egypt, okay? At yung mga Carthage nations and maging yung household ni Jacob at maging yung angkan po nila ay na-save. So, lahat ng ginagawang masama sa atin ng tao, mga mentors, palaging merong magandang intensyon si Lord sa lahat po ng yon. Kaya kung pwede ninyong pasalamatan ng lahat ng mga tao naging harsh sa inyo, okay? Pasalamatan niyo po sila because we improved and we grew because of them. Next is yung injustice, right? Ito yung isa pa sa mga kino-concern natin eh. Yung kawalan ng hustisya. Karamihan po sa atin dito, putok ang butse kapag merong injustice na nagaganap. Halimbawa lamang po, sino po dito yung aware, right? Na sa mga barangay, kung sino lang ang close okay sa barangay, sila ang lagi nakalista sa ayuda, right? Kapag ikaw ay walang koneksyon okay sa barangay, hindi ka naaambunan ng blessing. Yan. Okay, so marami sa atin dito guilty, 'di ba? Na alam mo 'yon, ang sama-sama ng loob natin kapag merong injustice na nagaganap na yung blessing na mula sa pamahalaan ay sa iilang tao lamang napupunta. Sa mga tao na connected at close sa mga tao sa barangay po natin. At kapag ikaw ay yung tao na nasa laylayan, 'di ba? Hindi nakakaabot ang blessing po sa atin. Or sa workplace, 'di ba? Meron ding injustice po sa workplace eh. Parehas ang sweldo ng mga tamad at petiks at mga masisipag and hardworking. 'Di ba? Ang sakit sa puso eh na ikaw grabe talaga ang sipag-sipag mo mula umaga hanggang sa pag-uwi. Samantalang meron kang mga workmate talaga na petiks pero parehas kayo ng sweldo. Or sa bahay, 'di ba? Sa bahay po natin kung sino ang may pera sila ang bata, sila ang boss, sila ang may bosses. Samantalang yung mga walang pera alipin sa loob ng bahay. Samantalang pare-parehas lang kayong anak ng magulang mo. 'Di ba? Talagang iba kapag merong injustice, ang hirap tanggapin. Pero sa mga panahon po na 'yan, mga mga mentors, merong epekto to sa ating kalooban. Pinapalakas nito yung ating mga puso, right? And it makes us independent and God-centered. Tayo po, sa ganyang mga tagpo ng buhay po natin, ay tinuturuan lamang po tayo ni God na magsumikap at umasa po sa Kanya. At lagi niyong tatandaan, mentors, hindi binibigo ni God ang mga taong umaasa po sa Kanya. Okay? Kahit na unjust ang community, lagi niyo pong tatandaan na we have a just God. Right? At alam niya kung sino ang nasa laylayan at siya ay pro sa mga taong nasa laylayan. At hindi niya binibigo ang mga taong umaasa po sa Kanya. Okay? And then next, failure ulit. Okay? Subukan nating tignan si God sa panahon ng kabiguan po natin sa buhay. Lagi niyo pong tatandaan mga mentors na ang failures ay paghahanda po ni God sa atin sa ating success. At sa buhay na nais niya para sa atin, uulitin ko po, ang failure ay paghahanda ni God sa success po natin, paghahanda ni God sa atin para sa ating success at sa buhay na nais po niya para sa atin. Okay? Sino po yung nakakakilala kay Joni Reyes? Siya po yung ex-wife ni Vic Soto. Char. Okay? Sino po yung nakakilala po sa kanya? Joni Reyes. Siya po ay Pilipino na noong 2008 naka-jackpot po sa loto ng 14 million. Okay? Siya po is just a common Filipino, okay, na noong 2008 ay naka-jackpot ng 14 million po sa loto. Pero yung kanyang 14 million
In just 3 months, naubos po niya. Okay? Um, Siya po ay namili ng bahay at lupa, ng mga kotse. Siya po ay nagbigay ng blessing sa mga kamag-anakan, kapamilya, kapitbahay. Siya po ay na-involved sa mga bisyo, alak, sugal, etc. In just 3 months, ubos ang pera niya. Siya po ay nabaon sa utang at nagbenta pa ng kanyang mga ari-arian. In short, siya ay nagbalik sa pagiging mahirap pagkatapos niyang manalo ng 14 million sa loto noong 2008. See? 14 million wasted. Kasi bakit? Hindi siya handa sa blessing na pinagkaloob ni God sa kanya. Kaya lagi niyo tatandaan mga kapatid na yung ating mga kabiguan ay paghahanda yan ni God sa atin para sa blessing. Kasi ang blessing po ni Lord ay palagi merong kaakibat na responsibility, stewardship. Lagi niyo pong tatandaan etong prinsipyo po na to na mula mismo sa Biblia. Binibless ni Lord ang mahusay mga siwa ng biyaya. Ito po ay kwento ni Christ tungkol sa amo o sa master, okay na nag-journey, and then siya po ay nag-iwan ng pera sa kanyang mga alagad. Sa unang alagad, binigyan niya ng 5,000. Sa second alagad, ay binigyan niya ng, or lingkod, ay binigyan niya ng 2,000. Sa pangatlong lingkod, ay binigyan niya ng 1,000. And then, lumipas po yung panahon, pagabalik po nung master, nagsulit po yung mga servants po sa kanya. Yung binigyan ng 5,000 ay meron pang another 5,000 na binigay sa kanyang master. So 10,000 lahat. Tuwang-tuwa po yung master. And then yung binigyan naman ng 2,000 ay meron pang inabot na another 2,000 pa. Tuwang-tuwa ulit yung master. So 4,000 yung inabot nung second servant sa kanyang master. Pero yung binigyan ng 1,000, yung third servant, okay, nagukay sa lupa, and then, binuon lang sa lupa yung 1,000, at same amount lang din yung kanyang inabot sa kanyang amo, okay, when it came back. Nagalit po yung amo o yung master, right, doon sa kanyang third servant. And then, kinuha po yung 1,000, okay, doon sa pangatlong servant, at binigay po yun sa merong 10,000. And then, ang sabi ng master, sapagkat ang meron ay magkakaroon pa. Ngunit ang mga wala ay lalo pang mawawalan. Ganon ka-importante ang stewardship. Kaya kapag ikaw ay hindi pa agad binibigay yung success na gusto mo, kapag hindi pa binibigay yung mga tugon sa prayers mo kay Lord, kapag hindi pa binibigay ni God yung breakthrough na matagal mo nang hinahangad at pinagpipray, isa lang ang ibig sabihin nun. Inihahanda ka ni Lord para sa breakthrough mo. Inihahanda ka ni God para sa success mo. Para hindi ka matulad kay Johnny Reyes at sa pangatlong servant na hindi handa sa biyaya. Okay? Mas importante ang kabiguan, okay, na merong kalakip na character kaysa sa success with emptiness. Pangatlo, yung health issue. Ito po yung isa po sa mga issue sa buhay po natin na talagang ang hirap ma-overcome eh. Pero kapag meron po tayong karamdaman, lalo na malubhang karamdaman, mga mentors, o kung meron tayong mga kapamilya mahal sa buhay na merong malubhang sakit, lagi niyo pong isa sa isip na tinatapik lamang po tayo ni God para maging maalaga sa ating mga katawan. Kasi tayo pong mga tao talagang minsan hangga't hindi nagkakaroon ng malubhang sakit, hindi nagiging concern sa kalusugan. Okay? Kaya kapag meron tayong karamdaman o kung meron tayong mga mahal sa buhay na meron pong karamdaman, tinatapik lamang po tayo ni God para maging maalaga sa ating mga katawan. Itigil na po natin yung ating mga bad habits, yung mga bisyo na nakakasama sa ating health, and start a healthy living na po tayo. Kumain ng masustansya, mag-take ng supplements po, mag-workout po tayo, kailangan tayong matulog na nga sapat, mag-meditation po tayo, and dikit-dikit po tayo sa mga healthy people, etc. And kapag nasa panahon tayo na meron tayong karamdaman, meron ding paghuhubog sa character po natin na nagaganap mga mentors. Or minsan, like what happened to me, nung ako po is nagkaroon ng sakit nung 2014, sa vocal cords ko po, ayun po yung naging daan kung bakit po ako na-involved sa multi-level marketing business. 'Di ba? Noong 2014, ako po is nagkaroon ng malubhang sakit, and then nakilala ko po si C24/7. Okay? And yun, doon po nagsimula yung aking networking journey. And now, tayo po ngayon pare-parehas ng magkakasama sa ating bago at mas mainam na tahanan. So minsan, yung sakit din pala natin is pwedeng maging daan
maging way ni God para sa ating financial breakthrough. Isa pa is yung ating financial scarcity, right? Sa ating financial scarcity, nais lamang din hubugin ni God yung ating mga pagkatao. Okay? Or possible din na nais lamang tayong ilipat ni God sa better opportunity kung bakit tayo kapos dun sa ating current source of income, right? Or para din tayo turuan ng financial management. Kasi hanggat hindi talaga tayo nagiging kapos na kapos sa buhay, hindi tayo magiging matalino sa pag-spend ng ating mga pera, mga kapatid. Or minsan, kung bakit natin kailangan talagang maging kapos sa buhay para makita natin yung mga kung sino yung mga tapat na kaibigan po natin. So, maraming magandang dahilan, mayroong magandang intensyon si Lord mga kapatid sa kahit na anumang pinagdaraanan po natin or maging sa mga tao sa buhay po natin. Okay, we need to understand na ang behavior ng mga tao po sa buhay po natin is naka-align po yan sa purpose po nila. Uulitin ko po sa inyo, maging yung mga tao sa buhay po natin, yung kanilang behavior po ay naka-align po yan sa purpose po nila sa buhay po natin. Simula sa parents po natin hanggang sa mga kapatid po natin, mga kaibigan po natin, uplines natin, yung boss natin, kung meron po ditong mga mga working, maging sa asawa natin, sa mga anak po natin, the way they are to us, mga mentors, naka-align yon sa purpose po nila sa buhay po natin. At lagi niyo pong isa sa isip na merong purpose kung bakit pinutigad ang mga tao po na yan sa buhay po natin. Kahit madalas hindi natin maintindihan kung bakit ganyan yung tao na yan sa atin, most especially mga parents po natin, yung mga tapat na kaibigan po natin, yung mga friends po natin, o yung asawa po natin, o yung kapatid po natin, minsan meron silang behavior at ugali po sa atin na parang hindi natin gusto. Hindi natin maintindihan bakit ganun sila towards sa atin. Pero yung totoo, kapakanan lamang nila ang iniisip po natin. Ah, kapakanan lamang po natin yung iniisip po nila. Kaya napaka-importante na aralin po natin mga mentors kung paano yung tamang pakikitungo sa mga taong pinutigad sa buhay po natin. Kasi again, lahat sila merong purpose. Meron silang sineserve na purpose po sa atin. Maaring hindi natin maunawaan at hindi natin gusto yung ilang pagganap ng mga taong to sa buhay po natin. Pero maniwala po kayo na ang lahat ng mga tao na pinutigad sa buhay po natin, merong magandang papel, merong magandang purpose si God. Bakit niya pinut yung mga tao na yan? Kaya kailangan nating aralin kung paano ang tamang pakikitungo, right, sa mga tao po na ito. Okay? Kung bubuksan lamang natin, mga mentors, ang ating mga puso at isipan sa magandang layunin ng Diyos sa bawat kaganapan sa buhay po natin, magiging mas magaan, positibo at masaya ang buhay ng bawat isa. I hope and I pray na sa ating discussion this evening, kahit pa paano, nakita po natin na posible palang maging positive, maging masaya, maging magaan ang buhay. Kung lagi nating titignan ang magandang intensyon at purpose ni God sa mga nagaganap sa buhay natin. Or maging sa mga tao na meron sa buhay po natin, or maging sa community na pinagputan, pinaglagyan sa atin ni God, mas magiging magaan, positive, at masaya ang buhay po natin. Ngayon, meron po akong short video na ipapanood po sa inyo. Ngayon, please tell me bakit ko siya pinanood sa inyo. Okay? Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Okay, mentors. Okay, so ngayon po, mentors, meron po akong question sa inyo. Sa palagay po ninyo, ano po yung intention ko? Ano po yung dahilan ko kung bakit ko pinanood sa inyo yung video po na yun? Kung okay lang po sana na um, na mahingi yung inyong opinion sa lahat ng mga one at a time lang po tayo, sino po yung gustong mag-share? Sa palagay niyo, ano po yung intention ko? Bakit ko pinanood sa inyo yung video ng father and daughter po na yun? Sino po yung nais na magbigay ng kanyang opinion? Paki-unmute na lang po. Paki-unmute. Kung sino po yung nais, please. Sa palagay niyo, ano po yung intention? Bakit ko pinanood sa inyo yung video? Okay. So si Mentor Carlo Magno, please. Paki-unmute po yung inyong speaker and then ano lang po, just a short answer. Okay, 30 seconds will do. Sa palagay niyo, bakit ko po pinanood sa inyo yung video ng father and daughter po na yun? Yun po. Actually, mentor yun po yung summary nung diniscuss niyo sa amin yung teleology. So yung Hmm, purpose ni Lord bakit binibigay sa atin yung nararanasan natin yung mga things na akala natin napapabayaan na tayo pero in the end it's for the good pala. amen. So yun dun Amen. sa Thank you. video, ganun din po. Ayan. Okay. Thank you po, Mentor. Maraming salamat. Meron pa po ba dito? Sa palagay ninyo, ano po yung intention, ano po yung goal ko kung bakit ko pinanood sa inyo yung video? And I think, base po sa mga comments po ninyo, marami yung naapektuhan emotionally sa video. And alam ko na marami sa inyo yung nakakonect doon sa video, sa kwento, doon sa hugot nung bata o nung tatay, alam ko yon. Pero sa palagay niyo po, ano po yung hindi po natin dito intention mga mentors to make you emotional. No. Kasi ano po, walang change na pwedeng i-cause kapag puro lang emotion, emotion, emotion. Nais natin dito na i-enlighten yung inyong mind at nais po natin na hamunin yung inyong espiritu. Sa palagay po ninyo, ano po ang goal? Bakit ko po pinanood sa inyo yung video ng father and daughter po na yon? Please, ano nga po, sino po ang nais mag-share for 30 seconds only? Sige po. Ako po, Pastor. Okay, sige, sige. Mentor Ah, Michael?
para sa akin po is to show us na it requires a lot of sacrifice kung nais po talaga natin to live out our purpose. Okay. Kung nais natin na ilibot yung ating purpose, it takes a lot of sacrifice. Thank you, Mentor Michael. Meron pa po ba? Sige po, just unmute your mic and then just say ako po. Ako po. Okay, sige po. Sino po sila mentor? Ako po si Sarah. Napaiyak kasi talaga ako as in. Bakit po? Para sa akin po kasi bilang isang single mom tulad ko ay sobrang hirap po talaga. As in ginagawa po talaga yung lahat-lahat para maano lang yung anak. Siyempre, hindi naman talaga biro yung bilang isang single mom. Mhm. Kahit halos walang-wala ka na, basta maibigay mo lang sa anak mo yung pangangailangan nila. Amen. Yung nakikita ko sa video, as in lahat talaga ginagawa ng father niya dahil nga para sa anak, mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero para sa akin, kasi naranasan ko rin yan, nagsasabi talaga ako sa anak ko na ganito lang talaga na hindi ako nagsisinungaling. Minsan, nagsisinungaling ako na mayroon pa ako kahit wala na kasi ayaw kong mahirapan sila. Okay. Yun lang. Okay. Maraming salamat po, Mentor Sarah. Meron pa po bang gustong sumagot? Ano lang po, for more or less 1 minute, sa palagay po ninyo, ano po yung goal or intention ko? Bakit ko po pinanood sa inyo yung video ng father and son? Sige po, just say ako po, Ako, and then pakimension po yung pangalan po ninyo para alam ko kung sino po kayo. Sino po yan? Ako po, Pastor, Si si Mentor. Hilary po. Okay, sige. Mentor Bless, go. Ako po para sa akin, sa video na father and daughter. Kung ganun po yung sacrifice ng isang ama na tao lamang, na tayo mga tao is may limitasyon, may um, hindi tayo napapagod din, napapagod, nasasaktan, lahat-lahat po. May limitasyon po tayo bilang isang tao. Pero ang Diyos Ama po natin, Diyos na po 'yan eh. Ano pa po na tayong mga anak niya? Ano pa po yung kaya niyang gawin sa atin na mga anak niya kung ang ama po na isang tao lang ay ganung-ganung sakripisyo na po yung nagagawa niya sa anak niya. So, yung lesson lang po dito is para sa akin po na wag po nating pagdudahan yung pagka-Diyos ng ating Panginoon kasi um, hindi niya tayo pababayaan. Yun po. Okay. Thank you, Mentor Bless. Meron pa po ba sa palagay nyo, ano po yung intention or goal natin? Bakit natin pinanood sa team ang video ng father and daughter po na yon? Sige nga po, kung meron pa, just say ako po and mention your name. Meron pa po? Okay, so parang wala na? Okay. Me, si Mentor Perla, sige, Mentor Perla, nagpahabol ka ng me po. Sige, sa palagay mo, Mentor Perla, ano ba yung intention natin? Bakit natin pinanood yung video ng father and daughter po niyan? Siguro for me, habang pinapanood ko siya, pumasok sa akin as a networker na may malalim na relationship kay Lord. We always show up, our smile and success na alam mo yun, naka-good dress up tayo. Kasi alam natin yung deepest why natin kung bakit tayo lumalaban. In spite of, meron tayong mga pinagdadaanan behind. So nakikita ng mga family members natin that we are okay. So we don't need to tell them kung ano yung mga pinagdadaanan natin behind kasi alam natin na meron tayong Diyos na siyang mas tunay na nakakaalam at nagpapalakas sa atin. So yan po. Parang gusto Thank mong umiyak? you. Hindi. Okay, Hindi thank you. naman. Thank you po, Mentor Perla. Okay. Ito po ang sagot. Kung bakit ko po pinanood sa inyo yung video, mga mentors, ito po yun please. Makinig po na maigi. Tama naman ang lahat ng mga sagot po ninyo. Okay? Lahat ng sagot po ninyo ay tama. Ang lahat ng sagot po ninyo ay aral na pwede natin makita mula po dun sa video na pinanood
pinapanood ko po sa inyo. Most especially, kung yung message na nakita nyo ay base sa inyong konteksto. Okay, base po sa inyong konteksto. Talagang mas madali mong makuha yung message base sa kung ano yung current state mo kasi. Pero ito po yung purpose kung bakit po talaga pinanood sa inyo yung video, mga mentors. Pagkatapos ng ating topic this evening, you don't need to lie anymore. You don't need to lie about your happiness, your strength, your peace. Hindi mo kailangan napikiin ang lahat-lahat. Kung pwede namang maging totoo. Totoong masaya, totoong puno ng pag-asa, okay, malakas. Pwede naman maging totoo ang lahat ng yun. Alam nyo ba mga mentors na yung ganong klaseng video ay malakas ang impact sa mga tao na katulad nung tatay. Na ang dami-daming kahinaan, ang dami-daming hurt and pain, sadness, etc. Pero kailangan nilang mag-lie. Kailangan nilang mag-appear always okay in public. Kailangan nilang i-project na sila ay malakas, punong-puno ng pag-asa, still able, awesome pa rin, kahit wasak na po sila inside. Now, mga mentors, ang purpose ko bakit po tayo merong life class is to cause you healing, to cause you restoration. Kung bakit tayo merong life class para i-empower ang ating mga isip, puso at espiritu. We don't need to fake things. We don't need to lie about many things about us. Hindi mo kailangan pikiin ang joy, strength, hope, and power, contentment, etc. na meron ka. Kung pwede naman na maging totoo ang lahat ng yan, kung lagi nating makikita, si God. Kung lagi nating titignan yung magandang intensyon at purpose ni God. Ang tao na palaging nakatayo sa magandang intensyon at purpose po ni God, lagi siyang masaya. Lagi siyang positive. Palagi siyang malakas. Punong-puno siya ng pag-asa. Kasi bakit? Kita niya ang goodness ni God. Magandang bagay na gagawin ni God sa buhay niya ang laging nakikita niya. Kaya hindi mo kailangang mag-lie sa joy mo, strength, hope, and peace na meron ka. Pwedeng maging totoo kang masaya, mentor. Pwede kang maging totoong malakas, puno ng pag-asa, payapa yung puso at isip. Pwede kayong maging totoong okay sa buhay po na ito. We don't need to fake things. We don't need to lie about many things. Ayun po yung intention ko kung bakit ko po pinanood sa inyo yung video ng ama at anak po na yon. Para i-encourage po kayo na pwedeng maging totoo na awesome po kayo, mga mentors. Okay? At walang ibang pwedeng makatulong po sa atin para maging okay tayo sa buhay, kundi si Lord. Question, possible ba na maging okay kang tao, okay ka, happy ka, punong-puno ka ng pag-asa, ng joy, ng peace, strength, and hope, etc. kahit na maraming hindi magandang kaganapan sa buhay mo? Possible ba yon? Possible ba na still you are happy? Diba punong-puno ka ng joy, strength, hope, peace, and blessings, and empowerment, etc. Kahit ang daming nagaganap na hindi maganda sa'yo? Possible po ba yon? Paki-type nga po kung possible na pwede tayo maging okay pa rin kahit ang mga bagay-bagay sa buhay natin ay hindi na okay. Paki-type nga yes or no kung possible ba yon. Yan, thank you sa mga sagot po ninyo. Yes! Yes! Possible, mga kapatid. Possible na kahit wala kang pera, okay, you can still be happy. Actually, meron nga po ako nakita ang post parang kahapon lang yata or just this morning, na ang sabi niya, 3 taon silang walang pera pero sila ay happy at peaceful. Ang sabi nung nakita kong post, 3 taon na walang pera, kapos na kapos, pero still happy and peaceful. Is that possible? Yes. At ayun yung nais natin, mga mentors, to be really okay. Okay, to be really happy.
Yung totoong malakas, masaya, puno ng pag-asa, payapa, etc. Okay kang tao. Kahit na kaliwat kanan ang mga pinagdaraanan mo. Yun ang goal kung bakit po meron tayong life class, mga mentors. E-empower kayo sa personal na mga buhay nyo kasi bakit? Ask me why. Pakitype why. Ask me why. Alam nyo kung bakit? Kasi ang dami-dami mga business people, ang dami-daming networkers na power in public, power in business, but broken in their personal and private spaces. Ang dami-dami sa atin, we appear so good, okay, so okay in public. Kasi bakit? Hinihingi ng sitwasyon, hinihingi ng business natin. Pero sa ating mga personal spaces and times, sa ating mga private life, mga mentors, we are lost. We are empty, sad, broken. Right? Alam niyo po, walang saysay mga mentors, ano man yung ating pinoproject in public. Okay, because what really counts is what you are in private. At ang goal po kung bakit meron tayong life class, para maging empowered kayo, not just on your public life, kundi maging sa ating mga personal spaces and time. Tunay na happy, tunay na okay. Kahit walang pera, okay, kahit walang jowa, kahit na maraming problem sa buhay, baon sa utang, kahit merong karamdaman, alam mo yun, kahit na merong injustice sa bahay, sa school, or sa business, etc. Kahit lahat, nung 10 kanina na mention natin, 10 most common life issues, andyan na sa buhay mo, still okay ka. Still power ka, still happy ka, still payapa ka, still hopeful ka. Yun ang goal kung bakit tayo mayroong life class. I-empower ang bawat isa. At again, walang iba na pwedeng mag-cause ng long-lasting empowerment kundi ang Diyos. Kaya sa last video na ipapanood ko po sa inyo, please hinihiling ko ng bawat isa umuwesto ng mainam at mahusay. Nasa conclusion part na po tayo. Hiniling ko po ng bawat isa, please, pakiiwan mo na kung ano man yung mga extra activities na meron po kayo dyan. And then, ibigay po ninyo ng buo yung inyong isip at puso at mata sa last video na ipapanood ko po sa inyo. Because this video will connect you to God. Ipapaalala sa iyo ng ating last video kung gaano katapat at kabuti at kung gaano si God nakaalalay sa iyo. At walang saysay ang lahat ng mga talks. Walang saysay ang lahat ng mga talks dito sa life class kung hindi si Lord yung pagdadalhan sa inyo. Hindi sa akin, hindi sa mga uplines, hindi sa kung kanino dapat. Importante na sa dulo ng ating life class, si Lord ulit yung makakatagpo po ninyo as the sole solution to all your concern. Sigad ang sagot. Sigad ang magsusolve. Okay? And habang pinapanood po natin to, think about your life. Think about God and His great love for you. I-appreciate natin si God, mga mentors, sa gabi ito.
Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. Set our eyes on you, devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. And let everything be lost in the shadows of the light of your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light. You're full of wisdom, power and might, and every eye will see you. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And a rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us.
Hello, mentors. Andyan pa po ba kayo? Paki, paki-type nga yes. Okay. Yung huling video mga kapatid nating pinanood ay meron pong 5 mahalagang mensahe sa super bilis lang na paraan. Ano po yung pinakauna na video? Carry me, 'di ba? Ang mentors, huwag kang maghangad ng madali, okay, at magaan na buhay. Huwag kang maghangad ng madali at magaan na buhay katulad po nung character na pinakat niya ng pinakat kay God yung cross na kanyang pinapasan. So sa dulo, 'di ba, hindi siya naka-pass through, 'di ba? Hindi siya nakatawid. Mga kapatid, merong purpose si Lord, ano man ang pinapasan mo. Gaano man kahirap, kalaki yung krus na pinapasan mo kapatid, merong purpose 'yan. Okay? At sa dulo mo lang mapapagtanto yung magandang bagay na inihanda ni God para sa iyo kung titiisin mo at mapapagtagumpayan lahat ng pinagdaraanan mo. Second, okay, trust me. Okay? Maaring hindi natin makita 100% ng super malinaw po yung buhay o yung future. Basta, kahit hindi mo makita at hindi mo maunawaan, pagkatiwalaan mo lang si God. Okay, just move your feet. Kumilos ka lang nang merong pananampalataya po kay Lord. Hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Merong gantimpala sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, love me. Kapatid or mentor, hindi ko alam kung sino yung kumukuha ng pagmamahal mo. Hindi ko alam kung sino yung masyado mong pinapahalagahan at minamahal sa buhay po nito. Asawa, anak, magulang, business, pera, negosyo, etc. Pangarap. Hindi ko alam kung ano yung mahal na mahal mo sa buhay po nito. Pero napaka-importante na mahalin muna natin si Lord. Malaki ang desire ni God na mahalin po natin siya. At iba magmahal si Lord. Okay? Iba magmahal si God, mga mentors. Kung yung kanyang nag-iisang anak, hindi niya withhold sa atin. Binigay niya yung kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Ano ang hindi kayang ibigay ni God para sa atin? Mahalin natin ang Panginoon. Sa huli, siya po yung ating kantungan. Pang-apat, keep me. Kahit anong mangyari, kahit busy-busy ka na, kahit tad ka na ng problema at pagsubok, etc., nais mo nang sumuko or what not, wag na wag isusuko ang Panginoon. Keep Him. Kung meron kang isang bagay na dapat takot ka na i-give up, that is God. Isuko yung ibang bagay sa buhay, wag lang ang Panginoon. Kayang i-restore ni God ang lahat ng nawala sa iyo kapag siya ang pinili mo. So keep God. Hindi yung kapag hirap ka na, kapag hectic ka na, kapag burden ka na sa buhay mo. Lagi si Lord yung una mong kailangang binibitawan. Huwag ganun. Sa huli, ang Diyos ang siyang magliligtas po sa atin. At panghuli, protect me. Huwag kang umasta na para kang aping-api sa buhay. Okay? Huwag kang umasta na para kang hirap na hirap sa buhay. Na parang hindi ka minamahal at iniingatan ni God. Okay? Huwag kang tumingin doon sa maliit na bato na tumama sa ulo mo, kundi sa maraming malaking mga bato na in-spare ka ni God, okay, mula sa lahat ng iyon. So change your mindset. Okay? Change your mindset. I hope and I pray na sa ating live class this evening, ang bawat isa ay na turuan na kailangan nating makita ang goodness ni God, ang purpose ni God sa lahat ng mga nagaganap sa buhay po natin. At uulitin ko po sa inyo, posible na maging positive, posible na maging magaan, masaya ang buhay po natin kung lagi nating titignan ang kalooban ni God, ang kanyang perfect will and plan sa bawat sitwasyon po natin sa buhay. Okay? This is where I end. Maraming salamat mga mentors. And God bless you all. At tapusin po natin sa prayer. Tapusin po natin sa prayer kung okay lang po. Okay? Okay, now, ang gagawin po natin is this. Okay?
Nais ko po kayo, mentors, na yumuko at pumikit and join me in this prayer. Okay? You join me in this prayer. Nais ko pong ipag-pray ang bawat isa po sa inyo. So join me in this prayer. Close your eyes and bow your heads. Lord, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. You are great and awesome, God. Muli ka naging totoo, personal at intimate sa amin this evening, Panginoong Diyos. We felt your Holy Spirit moving and working for us tonight, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa wisdom, salamat sa empowerment, salamat sa pananampalatayang umiral sa bawat isa kung bakit nagkaroon ng timo sa aming puso ang mga tinuro mo sa amin ngayong gabi, O Diyos, Ama. Kainiling ko, O Diyos, Ama, na pakituruan ng bawat isa po sa amin, O Diyos, na talagang makita ang magandang purpose mo, Panginoong Diyos, magandang intention mo sa bawat ganap namin sa buhay, Panginoon. Most especially, kung ang mga mentors ko po ngayon, ang mga business partners ko po, at this moment, Lord, ay meron kani-kanyang mga pinagdaraanan ng mga personal na mga bagay sa buhay, Panginoon, na ikaw lang ang siya nakakaalam. Alam mo, Lord, kung sino ang hindi okay sa kanila. Alam mo, O Diyos Ama, kung sino yung malungkot, nangihina, kung sino yung magulo ang isip, at kung sino po yung laging nagsisinungaling, Panginoong Diyos, about their happiness. Lord, minister to those people right now, Panginoon. Hinihiling ko na ihil niyo po ang bawat isa po sa amin. Ihil niyo po anumang sugat, anumang iniinda ng aming mga puso at kalooban, anuman yung mga concern namin, Lord, mag-intervene po kayo, O Diyos. Ibigay mo ang saklolo at tulong na kailangan ng bawat isa po sa amin and make us overcome. Tulungan mo kami, Lord, na mapagtagumpayan po namin, Lord, anuman yung aming kinakaharap po ngayon, O Diyos, Ama. At simula sa puntong ito ng buhay po namin, Lord, turuan na po ninyo ang bawat isa na always i-manage yung aming emotion, always na hingin ang pangunawa, yung wisdom mula sa inyo, O Diyos, Ama, at laging pairalin ng pananampalataya, Ama, at ituon na po yung aming paningin, O Diyos, sa magandang mong plano, sa inyong magandang purpose and intention, sa lahat na nagkaganap sa aming buhay, O Diyos, Ama. At ang sa ganoon, kami po ay hindi kinakain ng kalungkutan at panghina at pagkawasak, Panginoon, bagkus. Totoo na we can still be happy and okay and peaceful and hopeful, Panginoong Diyos, and strong, Panginoong Diyos. Ano man ang pinagdaraanan po namin sa buhay, Ama. Salamat sa abundant blessings na binistow mo ngayong gabi. Sa success ng aming life class ngayong gabi, binibigay po namin sa inyo ang masaganang papuri at pagpapasalamat. Lagi po nawa kami samahan ng Holy Spirit mo, Panginoon. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po, mentors. And I end here. Salamat po and God bless you all. All right. Thank you very much, Reverend Mentor Adonis De Leon. Grabe talaga. I believe this is one of the best life class that we had so far. Agree ba kayo, mga ments? Ako kasi yung tipong taong hindi umiiyak kapag may involved na tao. Pero this time, napaiyak ako. Grabe. Iba-ibang klase si Mentor Adonis. Bukod sa ano na talaga, no? Bihira ako makakita ng reverend na businessman. Yan. So, before we proceed, or I mean, before we give you something tonight, Reverend, let's ask from the audience some mga insights about our live class tonight. Okay? And kung may questions din po, pwede ho tayo maglagay po sa group chat, mga mentors. For now, I would like to call on Mentor Bong to give some insights about our topic tonight. Mentor Bong, are you in the house? Mentor Bong Aspirin. Nandiyan pa ba siya sa group chat natin? Ayun, ayun. Mukhang kumakain. Ayun. Sino gusto share ng insights? Alam ko madami ngayon na-touch dun sa session natin, especially dun sa dalawang videos. And grabe, may bago ko natutunan. I thought at first nung present ni Mentor Adonis, yung term na teleology, akala ko wrong spelling.
I thought at first theology yung ibig niya sabihin. Hindi ko correct ko sana. Tapos nung tinignan ko, meron palang ganun term. So, grabe, no? So, pagdating sa habang nag-aantay tayo ng ibang gusto magbigay ng insights, I would like to share mine. So, yung mga nangyayari sa atin, especially in this industry, yung tipong kadalasan, pinagdadasal natin na sana magbigyan tayo ng agila, sana wag umalis yung mga downlines natin, mid leaders tayo ng ganyan, sana, etc., etc. Ang dami nating hinihingi. Tapos nagtatampo tayo kapag hindi binibigay sa atin ni Lord. Okay? Yung pala mayroon talagang purpose. Nung tama si mentor yung sinabi niya kanina na mamaya hinihiling natin na maging downline natin, yung pala hindi and magiging sakit ng ulo. Nangyari din sa akin dati yun sa previous company ko na buti na lang ngayon dito sa IM gusto uli niya sumali hindi ko na pinasali kasi alam ko yung magiging result eh. Kumbaga hindi ako bothered na okay lang kung di ka sumali kasi I know what alam ko may iba pang plans si Lord para sa akin na mas magandang makakasama ko dito sa community. And not only for my team but also for the entire IM worldwide team. Team Victory sa buong Team IM. Tapos yung pati sa relationship din. So ngayon na-realize ko na pwedeng hindi pa binibigay yung talagang ginusto natin na makasama sa buong saan habang buhay kasi meron talagang plans. Kasi ba may mag-clash din in the long run eh. Ayun. So yun pala yung teleology. Yung medyo nabubulo pa teleology. Sorry Pastor, kanina kala ko wrong spelling. Meron palang galon term talaga no. Teleology. Teleology. Mhm. Yan, who wants to give their insights? Sino gusto mag-share? Lagi na lang kami Takeaways. dati mentor Ian, pare-parehas kami. I would like to call on randomly ngayon Randomly pero talagang pili ka mentor Adonis ng ng letter. Starts with the Letter, letter R. 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 Ayan. Tama-tama nandito ako. I would like to call on Random. mentor Rosalina Panganiban. Yan. Okay lang po yan, mentor Rosalina. Diyan ka po ba? Yeah, takeaways ninyo. Mga learnings ninyo. Yes po, mentor. Kaya Paano lang kayo na? Yan. on driving na eh. Sige po. Okay lang yan, mentor. Ano, wala. biglang nag biglang nag-left. Ay, Next ano letter. pa? Driving daw po eh. Driving. Sige. How about Right. si Mentor Rose? Dalawa lang naman silang R dito eh. Mentor Rose and Trilles. Yan, any insights you want to share for the team tonight? Na-touch ka ba? Or hanggang ngayon umiiyak pa rin si Mentor Rose. Possible no? Hanggang ngayon hindi pa rin makamove on. Yung tipong baka pa nagsalita, bigla na lang lalo yung luha. Ayun, si Mentor Roland. Yan. Mentor Roland, take it away. Or Hello! Mentor Amazing Cat. morning Yan. po. Yes, ako po Mentor Carl, no? Para habang may naantay tayong iba. No, unang-una, thank you po so much, Mentor Adonis po. Sobrang grabe yung life class natin tonight. Ibang klase. Ang daming realizations, no? Lalong-lalo na po ako. Sobrang um, daming tumatak sa mind ko kung gaano tayo ka-love ni Lord, di ba? Well, nakakaiyak. Pero yun nga, thank you so much, Mentor Adonis, sa wisdom na binigay ni Lord sa'yo ngayon. Kasi Welcome. alam ko maraming nakaka-relate. Ngayon, no, ah, ang daming dumadaan sa pagsubok, rather, di ba? Pero iba kasi talaga yung may ganito kasi ah, Amen. guided ka, di ba? So, thank you so much. Speechless ako actually. Wala akong maibigay masyado na words na gusto kong sabihin. Pero isa lang talaga ang tumatak sa isip ko or pinaramdam sa akin ni Lord ngayon na kung gaano niya tayo ka-love. So, Amen. yes. So, yun Amen. lang. Mentor Adonis, maraming maraming sa life mo po. God bless God po bless sa you. ating God bless lahat. you. God bless you, mentor. Yes po. Yan. Thank you very much, Mentor Cat. So nagkataon na nag-match yung basa ng buhok niya dun sa luha niya eh. parang bago ligo si Mentor Cat pero ayun, parang na-cover up yung iyak niya. Grabe no. I would also na share
Ayan, grabe ngayon, no? Talagang napapaluha ako. Bihira talaga ako ma-touch kapag tao ang involved. Ewan ko, naging manhida siguro ako dati sa mga nakikita kong sa TV kaya siguro. So, very emotional ako, Pastor, sa mga animals. Mm. Pero sa humans, unfortunately before, until today, until earlier, na-touch uli ako sa ano, sa pwedeng gawin ni Lord sa tao, pwedeng gawin din ng tao pa sa humanity pa. Mm. Ayan. Amen. So, all right. We cannot let you go tonight, Pastor, without giving you this token of appreciation. Uy, may pa ganyan? Siyempre po, mentor. Ayan. Okay, sige po. Thank you, thank you, thank Mentor you. Roland. God bless. Yan. So this certificate of appreciation is proudly presented to Reverend Adonis De Leon, top mentor in grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Team Victory Life Class, given this 30th day of July 2025. Thank you very much, mentor. Thank you. Thank you so much, mga mentors. Yan. Maraming And salamat. of course, God syempre, bless you. last part po, mentor, before we let you go, camera picture po muna tayo. Sige. Yan. Mentor Roland, take it away. Hello po, ayan mentor. Si Mentor Adonis po muna, solo picture po. Okay. Solo picture po. Po, Sige po. solo picture muna. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, wait lang po. Okay, I am sign lang po, pastor. Ito lang po. I am sign lang po. Okay, 1, 2, 3. Okay, lahat na po tayo mentors. Open cam po tayo, no? 2 page po tayo. Okay, ready? Ready po, 1, 2, 3. Wala mo ng I am sign. Wala mo ng I am sign, mentors. Smile lang po. Okay, 1, 2, 3. Okay. Second page po, same lang po. Okay, 1, 2, 3. Okay. I am sign up po tayo, mentors. Open cam po. 1, 2, 3. Okay, second page. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you po, Mentor Carl. Back to you. All right. Ayun. Thank you very much, Mentor Kat, Mentor Roland. So, ayun po, Mentor Adonis. We're just going to play the last part of the theme of the session. So, feel free to exit na po kung may kailan po kayong gawin. We Okay, just sige we'll po. just play some of the announcements and closing prayer then po. Ayun, thank you Okay, po. sige Again, po. again, I'll put everyone on unmute. Then let's all say thank you to Mentor Reverend Adonis. Thank you very much, Mentor. Thank you Thank very you much, po. Thank you Mentor. very Thank much, you. Mentor. Thank you so much po. Ito po. Pleasure. God bless. Thank Thank you. you very much, Mentor. God bless Thank you po. very much. Thank you po. Meron kami Right. kasing God bless. Yan. God bless And all. of course, for our announcement, I'll give you myself. Thank you, Mentor. Amazing morning, afternoon, evening. Mentor Carl Tamayo in the house to give you the weekly team announcement for July 30, 2025. Let's bring it on. Don't forget 600 Unilevel points to be part of Project 001. Monday Team Day, IBP at 5 p.m. Training, any type of training na po yan, hindi na po siya exclusive sa IM5, 7 p.m. See you. And for next week, August 6, 2025, we'll have the Millionaire Mentorship back in the house. 8 p.m., same time, same channel. Free wheels for Network Builder 5. Don't forget 10 Visa stamps, 20 monthly Acai Berry purchases, and 20 monthly Choco Barley purchases. Secure them. And for the 8th-year anniversary of I Am Worldwide, Dominate, one person will win 8 million pesos and 8 winners of 800,000 pesos. To claim the reward, you have to bring 10 directs, old or new, to attend the event.
Love 3, third year anniversary of Team Stallions. That would be on August 24, 1 p.m. at Lawang Bato Events Place. Ticket sold at 100 pesos, buy 5 to get the free entrance. Yan, sorry, nakamute pa pala ako. So with the previous update, so meron po tayong testimonies. This week, nilagyan ko po ng files. So meron po tayo dyan yung mga files na lagi natin pinapresent, reference natin, product package, price table, suggested retail price, yung rank up requirements, maintenance requirements kung gusto natin mag-IBC, local, international. Yan, may mga other pictures tayo. Then, meron din tayong memos and processes. So, yung mga training schedule sa office, nandito rin po. Yung mga active ambassadors, nandito rin po. Authorized point of contacts. Kung meron po tayong mga kailangan email, tawagan sa office, nandito po telephone number sila, email addresses nila. Kung paano ho tayo mag-process online. Tapos yung mga package upgrades, kung gusto po natin mag-upgrade. Then, naglagay na rin po ako on the works pa po, yung mga branches and IBCs. And lastly, andito na po yung 13 ways to earn na PowerPoint presentation. Okay? Pwede po yan i-full screen. Ayan. Pwede po siya i-full screen. Pwede po siya i-download and pwede po rin po siya i-share. So that's it for now. May God all be the glory. Hasta la vista, baby. And that would be it for our live class for July 30, 2025. See you all next week for our Millionaire Mentorship. That will be August 6, 8 p.m., same time, same channel. Again, this is Mentor Carl Tamayaw. Hasta la vista. Inulit ko na naman yun. So, good night, everyone. Have a great weekend. Thank you very much. Thank you. Nag-uumpisa ang lahat sa nag-iisang pangarap. Huwag mong mag-alinlangan, di na matitinan. Kaya nga butin pagkasama ka, mga bituin sa langit. Harapin ang mga hadlang, magtiwala at kumapit. Nandito lahat, hawak kamay. Nasa atin na ang tagumpay. Hold up, then I get my cup. Pour one, then I mix it up. But then with ice up, when I bring hot, it tastes so nice, can't get enough. Oh yeah, raise your glasses up, and we're gonna take a sip. Sabay-sabay, sigawan